Nasawi ang dalawang photojournalist sa Benguet ng tangayin ng ilog ang sinasakyan nilang SUV. Sa Rizal, nilooban ng 4 na suspect ang isang tindahan at sinatan pa ang isang customer. Saksi si CJ Torida ng GMA Regional TV. Pinasok ng 3 naka-helmet na lalaki ang isang convenience store sa San Mateo, Rizal. Pagpasok, tinutukan nila ng baril ang customer na napaluhod na lang at kinaladkad papasok sa stock room. Ang isang suspect naman abala sa pagkuha ng mga pera sa cabinet at susi ng vault. Sa loob ng stock room, nahuli kam din ang paglimas ng pera sa vault at ang persang pagkuha ng mga gamit ng biktima gaya ng relos, singsing at cellphone. Sinipa pa ng suspect ang biktima sa isang sulok at ninakaw rin ang ibang gamit ng tindahan. Natuntun ng pulisya ang 2 sa 4 na suspect sa tulong ng cellphone na nakuha ng mga suspect mula sa biktima na may tracking device. Ang isang cellphone na nakuha ay may tracking device. Doon yun ang lead namin para matuntun yung mga suspect. Binato ngayon itong talk natin sa Taguig City Police Station yung information, pati picture. Na-recover sa kanila ang mga suot na helmet at damit na mang-hold up at kumpiskado rin ang kanilang baril at granada. May plano pa umunong mang-hold up ang grupo sa Taguig. Kinuha ang mga nasa mall, kuha din sila ng sigarilyo bago tumakas. Ito yung mga notorious na mga nagnanakaw. Marami na silang biniktima mula Taguig, lumabas na sa Taguig, pumunta dito sa Calabarzon, at saka sa NCR na ang kanilang area. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect at pinagkahanap ang 2 pa nilang kasama. 3 menor de edad naman ang nasawi sa salpukan ng bus at motorsiklo sa Cadiz City, Negros Occidental. Base sa investigasyon, nang mag-overtake ang motorsiklo, nakasalubong nito ang bus sa kabilang linya. Hinay-hinay ni siya, sir. Nagbahar na ni siya sa mga naong pasahero. Ang single motorcycle nag-overtake sa isa man ka motor. However, nag-slant ang iyang direction sa pakati siya sa wakalin. Ang motor na sugatan niya. Wasak ang windshield ng bus. Ayon sa spokesperson ng bus company, nanindigan ng driver na nasa tama siyang lane. Handa rin silang magbigay ng tulong. Wala pa man kapalapit ang pamilya sa amon. Gusto ko lang i-clarify na no fault kami sa aksidente. Every time na lang may aksidente ang amon mga units, permi na lang ginapasol nga haras-haras ang driver. Pinalaya na rin ng pulisya ang bus driver. Inangat mula sa Agno River sa barangay Dalupirip, Itogon, Benguet ang SUV na yan matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig. Sa 6 na sakay nito, 2 photojournalist ang nasawi. Ayon sa investigasyon, pauwi na sana ang mga sakay mula sa isang eskwelahan nang biglang tumaas ang antas ng tubig at lumakas din ang agos nito. Yung pagtawid nilang paakyat, siyempre pakontra yun sa tubig. Yung halos makalampas na sila bigla daw lumakas yung tubig. Kung kasing dinadaanan nila, yun yung dinadaanan ng mga heavy equipment. Kasi may flood control doon na yung ginagawa. So, yun, yung mga ibang taga doon, nakikidaan din sa ilog. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Problema ngayon ng ilang bus driver papasok at palabas ng Baguio City ang pagkaunti ng mga pasahero. Sa city proper mismo, maraming tsuper ng mga pampublikong sasakyan ang tumigil sa pamamasada. Saksi si Bea Pinla. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras, marami na tayong pwedeng magawa. Pero para sa college student na si Mayan, madalas, ubos na agad yan sa pila pa lang para makasakay ng jeep. Kaya apektado na raw ang pag-aaral niya. Na-absent na, tapos everyday na ganun-ganun na lang. Tapos wala na talaga, as in nahirapan na talaga mag-commute. Late tas absent. Kapag wala na talagang masakyan. Si Olivia naman, buhat pa ang 2 taong gulang na anak habang nakapila sa sakayan ng jeep. Dati-dati kasi inaantay kami nung jeep. Ngayon kami na yung nakapila. Mahirap talaga. Sa mga iba talaga, maabot talaga ng 2 hours, 1 hour yung mga antayan ng jeep. Sabi ng Baguio City Administrator, dati ng problema ang matagal na paghihintay ng mga commuter.
Pero pinalalaraw ito ng walang tigil na pagmahal ng presyo ng diesel. Maluwag nga ang kalsada pero ang mahal ng krudo. Before naman, ang triggering points niyan, ayaw bumalik nung iba dahil wala na nga silang iba-backload, matra-traffic pa sila going back to the city to get the passengers. So, yun palang grabe yung operational costs nila just to cover that. Sa Baguio City, umaabot ng 138 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at lagpas 100 pesos naman sa gasolina. Kaya nalalagasan na raw ang hanay ng mga PUV driver habang patuloy na nauubos sa diesel ang dapat sana'y kita na iuuwi nila sa kanilang pamilya. Yung mga kasama namin na mga driver operator, hindi na nagbibiyahe na. 200 pesos lang ang naiuwi namin. Wala na. Pero mahirapan naman ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Para matugunan ang problema ng mga commuter at tsuper, pinag-aaralan na raw ng Baguio LGU ang pagpapatupad ng Emergency Mobility Support Program. We will cover the jeepney's expenses na para at least mitigated yung mga babayaran niya, yung biyahe niya pabalik. Pagbabalik ulit dun sa normal, we have to be aggressive in addressing yung fleet management system ng mga drivers associations natin, staging areas, provisions for more jeepney terminals. Makakatulong naman kung yun sabihin nilang ganun. Pero kung kami lang talaga, ako lang talaga, kailangan namin magdagdag ng pamasahe. Kung mahaba ang pila para makasakay ng jeep sa Baguio, ang mga bus naman, swerte na kung mapuno ng mga biyahero. Hindi pa kami puno, pag-just ng oras hanggang mapuno. Noong nakaraan, dagsahan ng pasahero pero ngayon wala. Kung walang 20 na pasahero, hindi kami makakabiyahe niya siya. Kung 10 lang. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Bumaba pa ang presyo ng isda sa ilang palengke ngayong Lunes Santo. Pero ang bentahan ng karne, matumal. Yan ang aking sinaksihan. Matumal ang bentahan ng karne kanina sa Mega Q Marts sa Quezon City. Ang pwestong ito, nakakabenta raw na nasa 500 kilo ng karneng baboy kada araw. Pero ngayon, pahirapan na nila ang 200 kilo. Mas kaunti na raw ang namimili dahil mahal. Nasa 340 pesos na ngayon ang bawat kilo ng karne ng baboy. 420 naman ang liempo. 10 hanggang 15 pesos na mas mahal kesa nung nakaraang linggo. Minsan kasi halos kailangan i-bargain mo na yung ibang tinda. Yung mobilization yan, yung transportation yan. That is the cost of yung high na mataas na puhunan eh. Kapag nagmahal pa raw, Titipid na siguro, hindi na bibili ng pork. taliwas naman ang sitwasyon sa bentahan ng isda na bumaba pa ang presyo. Marami kasi ang ngayon supply eh. Okay, local yan yung galunggong? Dito lang sa atin, mas mura. Mahal na mga bilihin. Lahat nagmahal. Mas mabinta po sa amin ang pangulam, yung isda. Kasi bukod sa mura na, marami pang piraso pag binili mo. Ang galunggong halimbawa, na 260 hanggang 300 pesos kada kilo nung nakarang linggo, nasa 160 hanggang 180 na lang ngayon. Wala rin naman daw gaanong pagtaas sa presyo ng gulay ayon sa mga nagtitinda. Nagtaas muli ng presyo ng bigas sa palengke. Nasa 60 pesos ang bawat kilo ng premium na bigas. Sir, magkano tinis sa presyo ng mga bigas po? 5 pesos po. Posible pa raw po bang tumaas? Opo. Ayon sa Department of Agriculture, normal ang mga pagtaas ng presyo ng mga agricultural products sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Pero hindi nila dapat sobra. That is because of the additional cost for the movement and transport or logistics cost ng mga agricultural commodities. Kung magkano nagagastos na gasolina, toll fee from one place to another. Handa raw ang Agriculture Department na mag-imbestiga kung may hoarding o pananamantala base sa tamang presyo ng mga agricultural commodity. Sasampahan ng karampatang reklamo ang sinumang lalabag. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng DA sa Senado na ang nakikita nilang worst-case scenario kung magpapatuloy ang gulo sa Middle East ay posibleng lumagpas sa 500 piso ang kilo ng baboy. Pero sa sitwasyon daw ngayon, hindi nila nakikita na mangyayari yan dahil sa sapat nila ang supply. Nakabase raw ang projection na yan kung papalo sa $200 kada barrel ang fuel at matagal ang pagtaas. Hanggang July, August pa kung sakali ay meron tayong sapat na supply. Plus, yung ating imported na bigas na dumating
first 3 months, nasa more than 900,000 metric tons na, which is a little higher compared to the same period last year. Pangalawa, yun ay projection na walang gagawin ang gobyerno, in particular ang DA. At pangatlo, yun ay projection na pang local production lang, hindi na konsidera ang import level natin. Libreng toll buong Abril at mapapaiklip ang biyahe mula Taguig hanggang Parañaque dahil sa bagong bukas na bahagi ng Cavite C5 link. Sa NAIA naman, sinamantala ng ilang biyahero na hindi pa nagmamahal ang fuel surcharge. Saksi si Jonathan Andal. Iisang flight lang ang binook ng pamilya ni Franz Olaso papuntang Palawan, pero nitong Huwebes sinabisuhan silang paghihiwalayin sa 3 magkakaibang flight. Hassle po. Okay lang sana kung sanay sila. First time nilang 5 eh. So sila pa mauna? Sila pang mauuna. Ito ang nagiging pangalawang problema. Silang mauuna, saan sila mag-i-stay? First solo international tourist trip naman ni Richelle Sana ang pagpunta sa Hong Kong na ginastusan niya ng 40,000 pesos. Pero in-offload ng immigration officer kahit meron anyang return ticket, hotel bookings, payslip, bank statement at pera. Hindi naman ako mag-TNT doon. Kasi taga-probinsya po ako. Gusto ko lang talaga ma-experience ng first international travel. Hinanapan daw siya ng affidavit ng taong mag-i-sponsor ng kanyang biyahe, pati passport nito at dokumentong patunay ng ugnayan nila. Dapat may kakilala daw ako doon. Because self-sponsor lang po talaga. Hindi na po talaga pwede magpaliwanag kasi hindi naman sila, kasi isang tanong, isang sagot lang talaga sa kanila, sir. Hindi umubra ang paglapit niya sa satellite office ng Bureau of Immigration na pinayuhan si Richelle na lumapit sa kanilang central office sa Intramuros, Maynila. Useless na lamang kukuha ng passport at gusto ko kasi talaga ireklamo, sir. Kahit may state of national energy emergency ngayon, tumaas ang average na bilang ng mga pasahero sa NAIA terminals kada araw kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa Manila International Airport Authority, aabot sa 1.3 milyon na mga pasaherong may confirmed booking para sa buong Holy Week ngayong taon. Marami ang tuloy ang biyahe, lalo't bihirang magkaroon ng pahinga mula sa trabaho. Siyempre medyo nagdadalawang isip nga because of the situation. Pero kasi with God's help naman, I'm sure hindi kami pababayaan. Anong nilook forward mong gawin sa trabaho? Kung sasakay ka sa bangka tapos babitawan mo yung lantern doon. Ano i-wish mo? Matapos na tong crisis na to. May ibang pasahero, kabibili lang yung ticket nila the day before. So ibig sabihin, hindi pa masyadong ramdam yung taas ng presyo. Sinasamantala rin ng ilan habang di pa nagmamahal ang fuel surcharge sa mga flight na hiwalay pa sa mismong pamasahe. Magiging level 8 na yan mula April 1 hanggang 15 o hanggang mahigit 6,000 pesos sa international flights. Posibleng tumaas pa yan. Baka umabot tayo ng level 15. Hindi natin masasabi. Possible kasi tumataas ang presyo ng jet fuel. Iyan naman yung surcharge na yan, ililiwanag ko lang. Hindi yan base fare. Suspendido naman ang flights ng Philippine Airlines sa puntang Riyadh at pabalik ng Maynila hanggang April 8 dahil pa rin sa giyera sa Middle East. Ang mga apektadong pasahero pwede raw mag-avail ng free rebooking o refund. Binuksan naman kaninang umaga ang isa pang bahagi ng Cavite C5 link na magpapaikli raw ng biyahe mula Taguig hanggang Parañaque. Napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang mabawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings yan. 36,000 na motorista ang tinataya makikinabang sa bahaging ito ng Cavitex kada araw na makababawas sa mga dumaraan sa mga maliliit na kalsada sa Parañaque at Taguig. Pati biyahe mula Cavite patungong Taguig, mapapabilis na rin daw dahil sa bagong expressway. Toll-free ito buong Abril para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Ayon din sa Pangulo, bubuksan na bukas ang Central Luzon Link Expressway o CLEX na magdurugtong sa ECETEX sa Tarlac City at Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang datian niyang mahigit 1 oras na biyahe sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan magiging 20 minuto na lang. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, ngayong biyaheng Semana Santa, pilit tinitiyak ng kagawaran na walang obstruction sa Maharlika Highway na tumatagos mula Luzon hanggang Mindanao. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte at kanyang defense team
na hindi sila kinonsulta ng mga humilin sa Korte Suprema na ipatigil ang pagdinig sa mga impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ang House Committee on Justice, itutuloy raw ang mga pagdinig hanggat hindi ito pinatitigil ng Korte Suprema. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hanggang walang ipinalalabas na temporary restraining order ang Supreme Court, tuloy lang ang House Committee on Justice sa hearing nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy raw ang hearing ng komite sa April 14, 22 at 29. Noong isang linggo, hiniling sa Korte Suprema na mga abogadong sumusuporta kay Duterte na ipatigil ang pagdinig sa Kamara. Panggulo lang po yun eh. Kasi una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang Pangulo po yung nag-file po ng petition po na ito. Nilinaw ng bise at kanyang abogado na hindi raw sila kinonsulta ng mga naghain ng petisyon. Ako personally, hindi ako na-konsulta. No? Wala kaming naging pag-uusap ukol dito. Kami ba magpa-file ng SC petition, hindi ba? And I always say that's a real possibility. Pero duda rito si Justice Committee Member, Representative Terry Ridon. Magkakasama ho sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? So tingin ko magkakasama at alam na pangalawang Pangulo ito po nga kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung po nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po nga kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. Tingin pa ni Ridon, tila pinipigilan ng bise na lumabas ang mga ebidensya. Bagay na itinanggi ni Attorney Michael Powa. We're not trying to suppress anything here. We're saying there's a proper time for everything, proper forum for everything. So we're not delaying anything. Wala po, kasi sa totoo lang, kung ito'y maakyat sa Senado, lalabas din naman yung mga yan. Hamon ng abogado ng bise. We have no problems kung iaakyat na nila. In fact, may mga haka-haka na or may mga statements na merong numero na. But again, it cannot be said na due process was not afforded to her because like what you had previously stated, in each and every stage of the proceeding, meron pong puwang, mayroon pong pagkakataon. Ang pangalawang Pangulo na sumagot. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.